morning po sa bawat isa. Salamat po sa Panginoon sa umaga po na ito. Tayo po ay muli lalapit sa Panginoon at mag-aaral ng Kanyang mga salita. Patuloy nating alalahanin yung ginawa po ng Panginoon na sakripisyo para sa atin. Bago po yun, hayaan niyo po na po ay umawit. Habang hindi karapat-dapat pag-ukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahira ng kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya niyo. Ang walang salang manunubos, ang umako ng parusang nararapat sa akin. Anong habag sa tulad ko'y gawad ang iyong katwiran, at ako'y patawarin. Niyakap niyo ako sa aking karumihan. Inibig niyo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahira ng kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya niyo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa
Hallelujah, Panginoon. Salamat po sa inyo, Panginoon. Sa umaga po na ito, hayaan nyo nga po, Panginoon, na muli namin kayong alalahanin. Muli namin pagbulay-bulayan ng inyo po mga salita. Salamat po sa inyo. Punuin niyo po kami at samahan. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Salamat sa Panginoon. Dito po tayo sa Lucas chapter 23. Oras na. Lucas chapter 23, verse 39. Ako po ay naatasan na magsalita para po dito sa second na sa 7 last words. Ang sabi po dito, Lucas chapter 23, verse 39 hanggang 43. Ininsulto rin si Jesus ng isa sa mga kriminal sa tabi niya. Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang sarili mo, pati na kami. Pero sinaway siya ng kriminal na kasama niyang nakapako. Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw man ay pinaparusahan din ng kamatayan. Talagang dapat lang naparusahan tayo ng kamatayan dahil sa mga ginawa nating kasalanan. Pero ang taong ito ay walang ginawang masama. Pagkatapos ay sinabi niya, Jesus, alalahanin niyo ako kapag naghahari na kayo. Sumagot si Jesus, sabihin ko sa iyo ang totoo, ngayon din ay makakasama kita sa paraiso. Ngayon din ay makakasama kita sa paraiso. Salamat po sa Panginoon. Dito natin makikita na kahit na nung ang Panginoong Jesus ay nakapako, ay nagiging pagpapala pa din. Sa verse 39, bakit? Sabi, hindi ba ikaw ang Kristo? No? Iniinsulto siya. Siguro hindi totoong paniniwala. Sinusubukan ng Panginoon. Kung ikaw talaga ang Kristo, magliligtas, iligtas mo na kami. Ikaw pala ang tagapagligtas, ikaw pala ang pinili. Hari ng mga Hudyo ka pala eh. Ibaba mo kami dito, sama mo kami, baba mo na yung sarili mo, sama mo na rin kami. Pero anong sabi ng Panginoon? Walang sinabi ang Panginoon. Mga kapatid, pagka tayo ay ginagawa ng ganyang uri ng panunuya bilang mga Kristiyano, wag po tayo magsasalita kagaya ng ating Panginoon. Sa halip, patiin lang natin sila, pagpalain natin sila. No? Kasi kung ang Panginoon nainis, wala tayong pong kaligtasan. Natin makikita yung kaisipan na isang tao, pagiging tao. Flesh, ano po 'yon? Makaligtas sa ginawang pagkakamali. Yan ang gusto ng iba. Yan, diyan magaling ang iba. Panginoon, tulungan niyo po ako dito po sa mga ginawa ko pong kasalanan. May mga pagkakataon na hindi tayo matulungan ng Panginoon sa tindi na ating mga ginawang mali. May consequence talaga. Amen? Minsan mga ginawa nating mali ay may consequence na kailangan natin daanan. Hindi tayo iniiwas ng Panginoon sa consequence. No? Para lang malaman natin sa araw po na ito na yung mga kasalanan nating ginagawa, kahit na mahal tayo ng Panginoon, ay merong kaukulang kaparusahan. Kung tayo ay nagnakaw at tayo nahuli, hindi ka may pagtatanggol ng Panginoon sa gobyerno na nakasakop sa iyo dahil may parusa ang gobyerno. Kaya
kailangan maisip din natin na ang Panginoon ay tagapagligtas. Pero kung nangutang ka, kailangan mong bayaran ito. Hindi yan tagapagligtas sa utang. Ngayon, pwede kang tulungan ng Panginoon. Bigyan ka ng trabaho, bigyan ka ng kalakasan, bigyan ka ng himala ng Panginoon. Gagamit siya ng mga tao para maisalba ka. Pero yung asta o yung way ng paghingi ng tulong sa Panginoon ay hindi ganito. Ano sabi? If my people humble themselves, ang humble ng themselves dun po, ibig sabihin ng fasting and pray, turn from their wicked ways, seek my face, turn from their wicked ways, I am here from heaven. No? Sasagot ang Panginoon, humble themselves and pray. Hindi ililigtas mo kami, sige na. Bilis na. Yan ang gusto natin. Agarang solusyon. Minsan may mga consequence yung atin pong pagkakamali. Pero sinaway siya ng kriminal na kasama niya nakapako, hindi ka ba tatakot sa Diyos? Ikaw man parurusahan din ng kamatayan. Dito natin makikita agad na yung kasama ng Panginoong isa ay may pagkatakot sa Panginoon. Sadyang may mga pagkakamali ang bawat isa. Meron tayong mga pagkakasala sa harapan ng ating Diyos. Pero meron mga tao na bagbag yung puso pagka nagkakaroon ng pagkakamali. No? Natututong magpakumbaba. Mga kapatid, kahit kailan din natin kayang bayaran yung ating pong kasalanan. Pero yung mga nagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon ay kinakawaan niya. Amen. Talagang dapat lang naparusahan tayo ng kamatayan. Dahil sa mga ginawa nating kasalanan. Pero ang taong ito'y walang ginawang masama. Anong gusto sabihin po nito sa atin? Acceptance. Ang binubunga ng pagkakilala sa Panginoong Yesus o yung encounter sa Panginoong Yesus ay acceptance that you deserve punishment. Kailangan lagi natin maiisip, Panginoon, kung di lang sa sukdulang biyaya ninyo. Saka karapat dapat naman ako. Minsan pag kami nagawa tayong mali, minsan di natin sinasabing karapat dapat tayo Tayong mga tao. Minsan nangangatwiran. Acceptance that you are a sinful person, deserve punishment, that without the grace of God, you're nothing. Pinangaral sa atin, magandang balita. Tinanggap natin ito ng may pagpapakumbaba. Kinawaan tayo ng Panginoon, tumanggap tayo ng biyaya. Amen? Ay pagkatapos ay sinabi niya, Jesus, alalahanin niyo po ako pagka naghahari na kayo. Naniniwala siya na itong ating Panginoon may kaharian. Naniniwala ko na kayo, Diyos kayo, naniniwala ko hari kayo. Meron kayong kaharian. Ito ang pinakamatinding mananampalataya siguro. Isa sa mga pinakamalulupit nating mananampalataya. Hindi nadala ng kanyang paningin yung sitwasyon na, sigurado ba kayong hari talaga to? Ba't nakapako sa krus? Nakita niya na yung ginagawa nitong Jesus ay pagpapakumbaba, na kahit na siya ay pinahirapan, pinako sa krus. Hindi siya gumanti, hindi nagkakamali kahit sa salita. Kinilala niya na walang kasalanan nitong tao na to. Matuwid to. Sukdulan. Faith, believing, those you cannot see. Naniniwala ako meron kayong kaharian. At anong sagot ng Panginoon? Ngayon din. The saving grace. Ngayon din makakasama kita sa paraiso. Hindi nagpabautismo, hindi napuspos na Espiritu ng Diyos, hindi nakadalo ng discipleship, hindi nakadalo ng Bible study, baka hindi nga nag-iika po itong tao na ito po. Pero yung biyaya ng Panginoon talagang, ang biyaya ng Panginoon sa atin, wala po tayo idinagdag. It is the finished work of Christ. Talagang ang Panginoon na nagligtas, hindi ang ating mabubuting gawa.
hindi nagpastor itong nakapako sa krus. Tunay siyang makasalanan, but he accept the fact that he is a sinner. He confess his sin. He confesses that Jesus Christ is Lord. No, ng Panginoong Jesus ay mataas. Anak ng Diyos. Hinilala niya ng Panginoong Jesus. Naging sapat yung biyaya ng Panginoon na maligtas siya. Minsan iniisip natin, baptism is the way. Yung baptism, sabi nga nung ating tenets of faith, kasunod siya nung inward process. Pagka naboborn again yung tao, tumatanggap sa Panginoon, ang kasunod ng baptism. Hindi yung pagka nagpa-baptism na, ligtas na. Kasi itong tao na ito hindi nakapagpabautismo sa pangalan ni Jesus. Marahil na bautismuhan din siya ni Juan, pero naging sapat yung biyaya po ng Panginoon para iligtas siya. Sabi dito sa John chapter 17 verse 3. Mabilis. Kasi awit pa tayo pumuli. John 17 verse 3. At ito ang buhay na walang hanggan, sabi. At ito ang kahulugan ng buhay na walang hanggan. Ang makilala ka ng tao at na ikaw ang tunay na Diyos at makilala rin nila ako na sugo mo. Magsisimula yung buhay na walang hanggan the moment makilala mo ang Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, hindi mamaya. Sabi niya, ngayon, nasa buhay na walang hanggan ka na. Nasa paraiso ka na. Kung lubos mo nakikilala ang Panginoong Jesus, mga kapatid, it's like heaven on earth. Yung damdamin mo, parang nasa langit ka na. Bakit? Nakilala ko na ang Panginoon. Meron na kaming relasyon ng Diyos na lumikha sa akin. Ayos na. Napatawad na ating kasalanan. Alam niyo po yung pakiramdam na makalaya ka dun sa kasalanang ginawa mo po, patawarin ka ng Panginoon. Langit na yon. Hallelujah. Mga tao, gusto pa munang yumaman bago pasalamatan ng Panginoon. Tayo, naniniwala tayo nung pinatawad yung ating kasalanan, nakalaya tayo sa guilt and shame, sa condemnation na nakatutok sa atin. Langit na yon. Yung matutulog ka, alam mong kinahabagan ka ng Panginoon, langit na yon. Paraiso na yon, mga kapatid. Pero dito na maalam din natin na nakasama talaga ang Panginoon. Siguro masarap ma-interview sa langit itong tao na ito. Na, uy Brad, grabe ka Brad. Buzzer beater, sabi sa basketball. Saved by the bell, sabi sa boxing. Kamuntik ka ng maimpyerno, buti na lang tinanggap mo ang Panginoon. Kahit dulo na yung kapangyarihan ng Panginoong Jesus, the cross of Jesus Christ can forgive any sin, anyone, anytime. Hanggat sila ay may buhay, may kaawaan ng Panginoon. Any time of your life, tatanggapin mo ang Panginoon at bigla ka namatay, langit. Praise the Lord. Salvation is grace for us. It's not of works, so that no one should boast. Sabi nga, John chapter 3, verse 16, sapagkat ngayon na lamang pag-ibig ng Diyos sa atin, binigay ang kanyang bugtong na anak, sino mang sumampalataya sa kanya, hindi mapahamak. Saan hindi mapahamak? Sa krus? Ang anak ng Diyos, ay napahamak sa krus. Saan tayo tinuturing na hindi mapahamak? Hindi tayo mapahamak sa kaparusahan ng Diyos. Kagaya nga sabi ng Panginoong Jesus, huwag kayong matakot sa tao. Ang kaya lang nilang gawin sa inyo, patayin na inyong katawan. Matakot kayo sa Diyos. May kakayahan siyang patayin kayo at itapon sa dagat-dagatang apoy. Itapon sa impyerno. Hindi mapahamak sa galit ng Diyos. John chapter 3, last verse, sabi, verse 36, 3:36, ang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay mabubuhay ng
walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa Kanya ay hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan, kundi mananatili sa Kanya ang galit ng Diyos. Diyan tayo hindi mapapahamak sa galit ng Diyos, mga kapatid, pagka tayo namatay at tumarap sa Panginoon muli, at wala kang kaligtasang tinanggap sa Panginoong Yesus, nakakatakot ang kalagayan mo. I'm sorry for you, pero walang ibang magliligtas sa iyo, kundi si Jesus lamang. Pagka nakita mo ang Diyos at nakangiti, purihin ang Panginoon. Pero pagka nakita mo ang Diyos at galit siya, sino ang makakatulong sa iyo? Pagka ang Panginoon, umetraso ka kay Satanas, halika, tutulungan kita. Kung may atraso ka sa iyong kapatid na pagkakautang, halika, bayaran na lang natin. Tulungan tayo ng Panginoon. Pero kung atraso mo sa Panginoon, kahit si Satanas at lahat ng mga anghel, hindi ka matutulungan, kapatid. It is a terrible thing to fall into the hands of the living God. Nakakatakot itong Diyos pagka ito'y nagparusa. Iniligtas tayo ng Panginoon. Ano sabi ng Panginoon? Ama, pwede po bang tanggalin po ninyo itong kopa na ito? Ang tawag po dun sa kopa na iyon na ininom ng Panginoong Yesus, the wrath of God. Tinake ng Panginoon yung kaparusahan para sa isang makasalanan. At pinalaya si Barabas, yung matuwid na parusahan. Purihin ang Panginoon. At last na po, sisingit ko lang, 1 Peter chapter 4, verse 6. Ano naman tayo magagawa sa kamatayan? Lahat naman tayo po ay mamamatay. Kung hindi pa babalik ang Panginoon. Sabi sa 4, verse 6, ito ang dahilan kung bakit ipinangaral, past tense po ito. Ito ang dahilan kung bakit ipinangaral ang magandang balita sa mga taong patay na. Okay, ipinangaral sa kanila, yung mga namatay na po. Dahil ito ang kahit patay na sila sa laman. Sabi, sa ganoon, kahit patay na sila sa laman, dahil ito ang hatol ng Diyos sa lahat ng tao, no? Hindi ka makakaligtas sa kamatayan. To be absent in the body is to be present in the Lord. Lahat naman tayo po talaga mamamatay. So, hindi tayo niligtas ng Panginoon sa kamatayan na yan. Dadaanan natin yung temporary death. Pero sabi nga ng John chapter 11, nung namatay si Lazarus, ang lahat ng sumasampalataya sa akin, mamatay man, ay muli kong bubuhayin. No, sabi, dahil ito ang hatol ng Diyos sa lahat ng tao, mabubuhay pa rin sila sa Espiritu, gaya ng gaya ng Diyos. Okay? So, yung buhay na walang hanggan natin po, ay pagka namatay tayo, napupunta tayo dun sa paraiso. At pagka muli tayong binuhay ng Panginoon, makakasama na natin siya, New Jerusalem. Tuloy-tuloy na yun po. Tuloy-tuloy na. Death, where is your sting? O death, where is your sting? Tapos ang kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sa atin. Pwede tayong usigin at patayin sa pag-aakala ng mga taong naglilingkod sila sa Diyos. Pero mga kapatid, in John 3:16, lagi natin tatandaan, hindi tayo iniligtas ng Panginoon sa pag-uusig. Sa halip, pinaalalahanan pa nga tayo ng Panginoon sa pag-uusig na expect nyo yan, darating yan. Pero yung matinding condemnation na nag-aabang sa isang taong makasalanan, doon tayo niligtas ng Panginoon. Sabi ng Romans chapter 8, therefore, now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Purihin ang Panginoon. Extend tayo ng kaunti. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti. Kahit nung tayo makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Iyakap mo
ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan, O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahira ng kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukulang biyaya nyo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukulang biyaya nyo. Ang walang salang manunubos, ang umako ng parusang nararapat sa akin. Anong habag sa tulad ko'y gawad ang iyong katwiran, ako'y patawarin. Niyakap nyo ako sa aking karumihan. Inibig nyo ako nang di kayang tumbasan, O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya nyo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukulang biyaya nyo. Salamat sa sukulang biyaya nyo. Salamat sa sukdulang biyaya nyo. Salamat po, Panginoon. Pinupuri namin kayo sa umaga po na ito. Amazing love. Panginoon, di maipaliwanag na pag-ibig, na klase ng pagtanggap, kapatawaran, ang ginagawad po ninyo sa mga taong nananampalataya sa inyo at nagpapakumbaba sa inyo pong kabanalan. Salamat po sa inyo. Lord, hinihiling ko po, Panginoon, patuloy niyo pong samahan ng bawat isa sa araw na ito. Tulungan niyo po sila palakasin, ano man ang kanilang ginagawa, ministry, pagtatrabaho o negosyo, pag-aaral, o ano man ang kanilang gagawin, Panginoon. Ingatan niyo po ang bawat isa. Tulungan niyo po sila. Patuloy po namin inaalala ay mga leaders, Panginoon. Kayong patuloy na tumugon sa kanilang pangailangan. Dalayan ko po patuloy silang magamit and always guide them, Panginoon, for us, Lord Jesus. Salamat po sa inyo, Panginoon, mula sa Pastor Joseph, kanyang pamilya, teacher ng Bible School, Panginoon, mga district supervisor, at mga pastor na itinalaga niyo po sa iba't ibang mga lugar. Tulungan niyo po ang bawat isa, Panginoon. Ang inyong mga lingkod, Panginoon, nahihirapan, Panginoon,
at kumikilos ng kaaway sa buhay nila, Panginoon. Patuloy niyong ingatan at samahan, Panginoon. At kung meron man nananalangin sa kanila ng mga bagay, Panginoon, na makakatulong sa kanilang buhay at paglilingkod, kayo nga po magkaloob nito, Panginoon. Tuloy niyong patunayan sa bawat isa, Panginoon. Mahal niyo po ang bawat isa, Panginoon. Sa pagkilos ng Holy Spirit, Panginoon, punuin ang bawat isa, ng puso ng bawat isa, ng kagalakan na gumapaw mula sa banal na Espiritu. Salamat po, Ama. Pinupuri po namin kayo. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon. God bless po sa bawat isa.